Magandang umaga muli mga kapatid. Sa umagang ito, tayo po ay may panibagong series of lesson na ating pong tatalakayin dito sa Sunday School. At ito po ay pinamagatan ko na sin as it really is. So ito'y pag-aaral patungkol sa kasalanan, patungkol sa ano yung kalikasan ng kasalanan, patungkol sa ano ba yung ibig sabihin ng original sin? At pag-aralan din natin ang ilang mga bagay na may kinalaman sa kasalanang ginagawa natin at kasalanang nangyayari sa ating lipunan o yung social sin. And of course, if we still have time, we will be discussing some other things about the issue of sin. So sin as it really is, no? Bili lang. So, ito po yung plano ko na pag-aralan po natin sa mga susunod na mga Sundays. So, and maybe, kung matatapos natin ito, ay yung iba sa mga men natin dito will also be requested to discuss some topic, no, about sin, ano, at bibigyan natin po sila ng mga ibang mga paksa. Pero, we will be looking at the nature of sin, and then, itatry ko na tapusin natin itong dalawang section na ito, nature of sin and what is original sin. And then personal sin, social sin, unpardonable sin. Yan. No? So yan yung mga plan so na pwede nating pag-aralan. Ngayon, pag-usapan muna natin itong meron pa pala yan, struggling with sin. Isa pa sa mga pwede nating pag-usapan. Ano ba yung mga sin na bakit tayo nag-i-struggle pa rin sa kasalanan kahit na Christian na tayo, no? So yun din. At pagkatapos siguro yung iba't ibang klase ng sin, we will be looking at it and how can we deal with it and how can we fight and how can we avoid or something like that. And of course, kung tayo mahulog, ano yung dapat nating gawin. Okay? So, nature of sin. Ito muna yung ating pag-usapan ngayon. Ano ba ang kalikasan ng kasalanan ayon sa pagtuturo ng Bible? Kasi, alam nyo mga kapatid, sa ating panahon ngayon, napakadaming problema. No? At madalas, ang mga problema na ginagawa ng tao ay pinapaliwanag ng iba psychologically. Kaya siya may problema siya, kaya niya nagagawa yung mali at yung kasalanan kasi meron siyang problema marahil sa pag-iisip niya. Okay, may psychological problem. Something in his mind na medyo kakaiba. O yung iba naman, they are trying to explain sin environmentally. Kasi ganito yung ganito yung ating lipunan. Kaya syempre kaya nagagawa mo yung mali. O genetically, maaring nandito daw sa sistema ng ating katawan, 'di ba? Narinig na ninyo yung mga madalas na sinasabi nung araw like father like son, 'di ba? O kaya kasi yung tatay nito barumbado, kaya siguro barumbado rin yung anak, barumbado rin yung apo. Parang ganoon, 'di ba? O nasa lahi ba 'yan? O yung iba naman ang paliwanag nila may kinalaman sa edukasyon, kulang kasi sa aral yung tao kaya nakakagawa ng mga bagay na mali, kulang sa kanyang aral. O yung iba dahil sa kahirapan, economic. Kasi mahirap ang buhay no? Kaya nakakagawa ng kasalanan, nakakapagnakaw, nakakapagsinungaling, at marami pang iba. Gusto kong sabihin, yung mga bagay na yun, maaari ring may kontribusyon para i-trigger yung ating pagkatao na gumawa ng mali, pero hindi iyon talaga ang pinakaugat. Ang katotohanan, most of the human problem is rooted in sin, and the Bible is the book that gives us the explanation. Thus, we have to address this issue because the Bible is indeed a biblical, unique book that will explain us what is the root of the problem. Bakit merong kaguluhan, merong digmaan, merong korupsyon, di ba, na nangyayari sa ating pong pamahalaan at hindi lang naman sa pamahalaan, maging sa mga opisina na maaring nagtatrabaho kayo, may mga ginagawang hindi maganda. Bakit ganoon? Bakit may kaguluhan na nangyayari?
Now, ang iba't ibang klase ng relihiyon, tulad ng Islam, ng Judaismo, meron din silang mga theology of sin. Pero ang napansin ko lang, they copied their theology of sin from the biblical teaching of sin. Kaya Bible pa rin ang pinakamahalagang aklat para masabi natin na narito ang sagot sa lahat ng ating mga tanong. So this subject of sin is important for all the treatment of the problem on what is wrong on man's will, no? What is wrong, why we are always falling into such kind of problem. Gusto ko lang din sabihin, on the note, all the treatment of the problem on what is wrong on man will always fall short if we do away or undermine the biblical doctrine of human sin. Pag inalis mo yung kasalanan sa equation ng mga problema, no? At sasabihin mo ang problema nasa sistema, ang problema nasa leader, no? Ang problema ay nasa klase ng kalakaran na meron tayo, at inalis mo yung doctrine of sin, magkakaroon talaga, hindi mawawala hindi tayo magkakaroon ng solusyon sa anumang problema o anumang sitwasyon na meron tayo. Another point na gusto kong sabihin is this. Undermining the biblical doctrine of sin can lead either to false hope, such as the belief that society can be perfected through scientific progress and social evolution, or conversely to a mentality of victimhood. Dalawa yan, no? Pag inalis mo yung doctrine of sin, pwedeng ang mangyayari, magkakaroon ka ng false hope. Siguro darating ang araw, kasi naniniwala ang marami sa evolution, di ba? O tinatawag na scientific progress. Kaya pagka naman siguro naging edukado na lahat, naging scientific na, naging mataas na ang antas ng technology natin, meron ng social evolution na mangyayari, baka umokay na rin ang lipunan na meron tayo. Yan ay false hope. Kapansin-pansin habang tumataas ang antas ng ating teknolohiya, dumadami rin ang pamamaraan ng panluloko sa kapwa-tao. 'Di ba? 'Di ba? Napansin nyo? Wala naman dating mga scammer na matitindi. Mula nung nagkaroon ng technology, grabe na ang scam, no? Noong araw para ikaw ay makuhanan ng pera sa bangko, hold upin mo yung bangko, no? O kaya hold upin mo yung nag-withdraw paglabas doon sa bangko, kaya kung ano man. Ngayon hindi. Pwede nang makuha yung pera mo sa bangko kung ikaw ay magkakamali lang ng mga pipindutin diyan sa mga di ba, sa mga cellphone natin o sa mga link na meron tayo, mai-scam ka na, marami nang mawawala sa iyo. So we are not living in a safe world. Though we have advancement in technology in many ways, and yet that advancement of technology can still be a avenue for committing more sins. Hindi ba? Na kung gusto mo mag-isip ng malaswa, manood ng malaswa nung unang panahon, ay kinakailangan mong magbayad. Bumili ka ng mga kung ano-ano mga tapes o manood ka ng sine na may mga palabas na mga malalaswa. Ngayon hindi na. Nandiyan na sa cellphone mo kung pwede ka nang makapanood ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. So, the point is, if we will be having a false hope if we remove sin in the equation of the problem, no? Because we will never come to a point where there will be a social evolution na ang mga tao will always be doing what is right, what is perfect, and what is proper, and what is necessary. Now, siguro later on, gusto kong talakayin yung issue ngayon na kumakalat, no? Yung issue ng postmillennialism and theonomy. Kasi sa aking palagay, nagbibigay din ng false hope ito among reform believers, no? Na darating ang time magkakaroon ng golden age o pagdating ng araw para daw gumanda ang takbo ng mundo natin. Pero I will not be discussing. One of our attenders here before, na hindi ko lang kung nanonood siya ngayon, tinext niya ako nung nakaraan,
Sabi niya sa akin kung ano daw yung eschatological belief ko. Sabi ko, I believe, sinabi ko ano yung eschatological belief. Sabi niya, siya daw ay isang post-millennialist na So sabi ko, well, ginagalang ko naman po yan, kuya, kung ano man ang paniwala mo. No? Hindi naman halos tayo magkalayo, sabi ko. Kaya lang, ang tingin ko, if we are going to analyze it very deeply, I think there would be a false hope in that kind of belief. So, I'm not saying everything that false millennialism are trying to say ay mali. But I'm saying this, if we are to concentrate doon sa ganyang klase ng issue, we will be having a false hope na magkakaroon ng magandang pagdating ng araw. Or, conversely, magkakaroon tayo ng mentality of victimhood. Victimhood. Ibig sabihin nun, kasi nga kaya naman nangyari ito dahil sa tawag nito, victim ako ng sitwasyon. Halimbawa, yung iba, sinasabi nila, kaya siguro ganyan ang behavior niya kasi inabuso siya nung bata pa siya. No? Kaya merong problema sa kanyang, ang tawag nito, yung kanyang behavior, di ba? Parang nahihirapan siya makipag-relate sa tao. Kasi nung bata pa siya, inabuso siya ng mga nakatatanda sa kanya o inabuso siya ng maaring tatay niya, ng mga kamag-anak niya. And because of that, nagkakaroon ng hindi magandang isipin yung kanyang relationship sa tao, yung interpersonal relationship, may problema. Now, kung ang magiging paliwanag lang natin lagi, dahil may problema, naging victim siya nung bata pa siya, ang ibig lang sabihin, wala na siyang pag-asa. Kasi hindi naman niya pwedeng balikan pa kung ano yung nangyari sa pagkabata niya. Hindi naman natin pwedeng ayusin pa. Maayos mo ba yun? Maliban lang merong time machine. Totoo ba yung time machine? Balikan natin yung pagkabata natin para ayusin natin. Di ba? Ganun yung idea ng time machine. Babalik ka noong unang panahon. Pagkatapos, titingnan mo, ay, may nangyari hindi maganda. Kaya pala ako nabiktima kasi pumunta ako sa lugar na ito. Ayusin ko. Hindi ako pupunta sa lugar para... that would be, ang tawag natin dyan. That is a... weird and very awkward thinking. So, the point is, we have to recognize sin as the real and root of all the problems. And if you recognize your sinfulness, brethren, then there is a Savior who can help you. Remember this. Mahalaga ito na makita natin ang kasalanan na siyang ugat ng problema. At kapag nakita natin ang kasalanan na siyang ugat ng problema, sinasabi rin ng Biblia, merong tagapagligtas sa mga makasalanan. Merong tagapagligtas sa mga taong tulad natin na makasalanan at may kapangyarihang baguhin ang takbo ng ating pag-iisip. Si Cornelius Platinga sa kanyang librong dali lang ba't tayo gumalaw? Yan. Sa kanyang libro na The Breviary of Sin, page 12, sabi niya, unlike some other identifications of human trouble, a diagnosis of sin and guilt allows hope. Something can be done for this malady. Something has been done for it. Well, the point of Cornelius Platinga is that we have to understand sin as it really is. We have to diagnose the real problem of our society today. And if we recognize the problem, the Bible is also clear that there is a solution to this malady. There is a solution to this problem. And we know what is the solution. The solution is none other than the gospel of the Lord Jesus Christ. Okay? Now, this morning, we'll be looking at, in the issue of the nature of sin, two things. First, the biblical terminology of sin. Malinaw ba? Biblical terminology of sin. Now, gusto kong sabihin na walang single terminology sa kasalanan. Instead, makikita natin napakadaming terminology na ginamit para i-describe yung sin.
para ipakita sa atin ng Biblia, napaka-complex ng sin. Napaka-multiple ng anggulo ng sin. Hindi siya isang direction lang. Napakadami. Kaya makikita natin, in terms of biblical terminology, there is no one biblical terminology. Marami. Unang-una ay yung tinatawag na missing the mark. Ito ay nanggaling sa wikang Hebreo na chata and sa wikang Griego na hamartia. Kaya meron tinatawag na hamartiology or the doctrine of sin. So, hindi ko nababasahin yung mga Bible verses. If you can jot down or picture those verses, you can, kasi pag binasa natin, hahaba tayo. Another terminology is this. Rebellion, from the Hebrew word pasya. No, yung rebellion, nagpapasya sa sarili niya. No? Yan ang ibig sabihin yan. Yan yung mga verses, Isaiah 1 to Amos chapter 2 verses 4 to 6. The idea is that it normally denotes intentional rejection or disobedience to God's law. Pag sinabing missing the mark, merong standard. Parang merong target. Di ba? Yung, alam niyo yung mga, tawag nito? Yung dart, no? Merong pinaka bullseye. So kung yung pinaka-bullseye, ang pinaka-standard, laging nami-miss yun. Yan ang ibig sabihin. And that target or that standard is none other than the law of God. Now, we miss the mark. That is sin. But yung rebellion, normally, ito ay isang intentional rejection or disobedience to God's law. Kasi alam nyo, may mga kasalanan na hindi natin alam kasalanan. Tama? So, lumaki tayo karamihan sa Roman Catholic Church na sumasamba sa mga idolo. Marami sa atin, hindi natin alam na mali yun. Marami sa atin, ginagawa natin to ng sincere. Naniniwala tayo na pwedeng manalangin sa mga santo. Naniniwala tayo na pwedeng manalangin sa ipanalangin ang mga patay. 'Di ba? Kaya nga 'di ba pag may namatay, may mga nagpe-pray sa kaluluwa nila na pwede pang mabago yung kanilang kalagayan. Yan ang paniwala natin, no? Nitong nakaraang linggo, meron kaming kapitbahay, namatay po kasi yung kapitbahay namin yon. May parang after 40 days, parang may magmimisa, no? Kasi para daw gawing mapayapa na yung bahay, hindi dumating yung pare. Ako ang pinatawag. Sabi niya, Pastor, hindi kasi dumating yung pare. Sabi niya, pwede ka bang pumunta sa amin para i-bless yung bahay namin? Sabi ko sa asawa, anong gagawin ko rito? Sabi ko, ganyan. Kasi, siyempre, nakita ko opportunity to para mangaral ng ebanghelyo. Ang dami ng mga kapitbahay na, ang daming tao no? So, pumunta ako. At, nag-preach ako ng gospel. Tapos sabi nung mga tao ron, hindi ba tayo magtitirik ng kandila, Pastor? Ay, hindi. Pasensya na kayo. Hindi namin practice yan. Gusto nyo, ipag-pray na lang natin na itong bahay na ito ay pagpalain ng Diyos, ingatan ng Diyos sa mga taong may masasama ang kaisipan, masasama ang kalooban. No? Ipag-pray na lang natin at pag-pray natin lahat na nakatira rito na sana ay proteksyonan ng Panginoon. No? Ganun po ba? Kasi ang dami namin nabiling kandila no? Sa paniwala nila na pagkatapos ng 40 days, kinakailangan may kandila para hindi bumalik at magparamdam yung kaluluwa, no? Na namatay roon. Pero natuwa lang ako kasi nag-preach ako ng gospel. Talagang maraming tao roon, sabi. At 3 days ago, nakausap ko yung anak, sabi niya, Pastor, maraming salamat. Yung mga tsahin ko, tuwang-tuwa doon sa narinig nila sa inyo. Na ngayon lang nila narinig yung kasi daw, buti na lang, hindi ko na lang nasabi, buti na lang, hindi dumating yung pare, no, para. So, ang point ko, mga kapatid, ganyan yung concept, di ba? Marami tayong ginagawa, no, na hindi natin alam mali. No? Kaya we miss the mark whether we are conscious or not. Pero there are times na alam natin kung ano yung mali. At alam din natin kung ano yung tama. Pero patuloy natin ginagawa yung mali. Sinasalangsang yung tama. Ang tawag doon ay rebellion. No? And then, another thing is wickedness or godlessness. From the Hebrew word rasha and from the Greek word asedia. No? Ito naman
ang punto rito, it denotes a lifestyle contrary to religion. Ibig sabihin, estilo ng pamumuhay. No, yung kanyang lifestyle, mali, yung kanyang pamumuhay, laging taliwas sa tama, taliwas sa katotohanan, no, very ungodly, maaring nabubuhay siya na tawag nito, ang ginagawa niya ay nagtatrabaho siya sa isang trabaho na illegal, 'di ba? Kumikita siya ng pera sa illegal na paraan, pinapakain niya yung kanyang mga pamilya sa mga illegal na means, no? So, yun yung ibig sabihin niya, wickedness and godlessness. O yung katulad ngayon, yung corruption na nangyayari sa ating pong pamahalaan, yung ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan para mag-manipulate o gumawa ng kung ano-anong mga hindi tama. Another term is this, ay unfaithfulness from the Hebrew word ma'al, no? Ma'al. Ang idea ng unfaithfulness ay it usually used in being mischief to a relationship. So meron kang asawa pero gumagawa ka pa, nakikipagrelasyon ka pa sa iba, no? O maaaring may commitment ka na sa isang tao pero humahanap ka pa ng mga iba pang mga maling paraan para sirain yung commitment mo sa isang tao. So something like that. O kaya naman, dapat sana ikaw ay isang tatay na ang trabaho mo ay mag-provide sa pamilya mo. Pero anong ginagawa mo? No? Ayaw mo mag-provide. Gusto mo umasa sa ibang tao para sa pangangailangan ng iyong pamilya. No? May kakayanan ka namang magtrabaho. Marahil ay malakas naman ang katawan mo, no? Ay, alam nyo, nakikita ko, mayroong dito na madalas dito sa Rosario, no? Nakikita ko madalas, ang laki ng katawan niya, may dala lagi siyang bata, no? Nangihingi, ang masil-masil yung katawan, parang nag-gym, no? Minsan nga, nakausap ko na kasi nandyan ako sa BDO, ako sa ATM, lumapit na, sabi niya, sir, pang ano ng anak ko. Sabi niya, laki ng katawan mo, Talaga malaki. Masil-masil yung katawan niya. Tapos may dala. Napapansin ko, ang tagal niya nang may dalang bata. Kasi ilang taon na siyang may dalang bata lagi. So, ibig sabihin, hindi ko alam kung anak niya ba yun o... Kasi, dapat mga 2 years, 3 years, malaki na yung bata Pero may bata na naman. Nung nakaraan, nandun kami dyan sa may Southwoods. Nakita ko na naman, sabi ko sa anak ko, ibang bata na naman yung dala nung... nakikita niyo, isipin, this is... pagiging hindi tapat sa calling niya bilang isang tatay na dapat sana nagpo-provide siya, hindi humihingi. Laki ng katawan mo. Buti sana kung, di ba? May kapansanan ka. Okay. And then, another term, trespass o trespasses, paraptoma sa Greek. Yan yung mga verses, the idea of this term is to step outside the bounds. Ang ibig sabihin ng trespass, diyan ang galing yung salitang trespassing. Diba? May mga nakalagay doon sa mga, diba? Sa mga property. No trespassing. No? Diba? Ibig sabihin, huwag kang pumasok sa lugar na yan kasi hindi yan pag-aari mo. No? Huwag mong pasukin yung isang lugar na hindi para sa iyo. Ang idea niyan ay you are stepping outside your bounds. Pinapasok mo yung hindi mo dapat pasukin, no? Lumalabas ka doon sa limitasyon na dapat nandoon ka lang. Another term is unrighteousness. O from the word adikia, diyan ang galing yung salitang addict. No, adikia, no, addiction. No, it has to do with status, primarily the legal sense. Kaya nga lang mukhang mali ang ang meaning talaga ng unrighteousness ay it is a legal term, di ba? Kaya merong tinatawag, di ba, pagka sa korte ba yun, Ate Banji, di ba? Merong pag pinawalang sala, you are being declared not guilty or guilty, no? So, yun yung idea nun, no? So, and then last but not the least is tinatawag na lawlessness.
anomia. Anomia, it's not living according to God's rule or disregarding the law. So, merong batas, pero nilalabag niya ang batas. Merong panuntunan, pero sinasalangsang niya ang panuntunan. What's the point? The point is this. The Bible portrays sin not only as something negative, but also as something ugly. It stands in direct opposition to God's revealed will. That is sin. Okay? Now, let's go to the characteristics of sin. No, mabilis ang oras. Baka di tayo makapunta sa original sin. Ano? Gusto kong pag-usapan yung original sin kasi medyo may maling concept yung iba pagdating sa original sin. No, let's go to the characteristics of sin. The first thing is this. Sin is not created entity. Pag sinabing not created entity, hindi siya nilikha. No, hindi siya nilikha ng Diyos. Hindi siya kasama sa mga nilikha. Kasi 'di ba may mga tinatawag na created entity. This creation that we have is a created entity. Ako bilang tao is a created entity. A church is an entity. No, sin does not have any substantial existence. Ibig sabihin, it does not objected and abstracted from sinners or entity which God created. Hindi siya eternal principle of evil na laging coexistent with God. Kasi ang idea ng iba, merong Diyos na mabuti, merong Diablo na masama. At sabay sila na nandoon na noon pa. Hindi ganon. No? Hindi ang kasalanan, hindi siya eternal. Ibig sabihin, hindi siya katulad ng Diyos na eternal. Wala pang nilikha, wala pa ang creation, wala pa ang universe, andyan na ang Diyos. No? Pero ang kasalanan ay wala roon. Hindi siya eternal. So, sin is the activity of person or individual. So, pag sinabi nating sin, hindi siya created entity, hindi siya entity, kundi activity. Ulitin ko it is an activity. So there is a difference between entity and activity. So ito'y ginagawa, ito'y iniisip, ito ay hinahangad, at ito ay isinasagawa. Yan ang kasalanan. Hindi siya entity na nag-e-exist noon pa. No? So something like that. Now, mahalaga ito sa ating pagkaintindi kasi one of the greatest dangers we face as sinners is the depersonalization of our sin. Ibig sabihin ng depersonalization, inaalis mo yung obligasyon mo. No? Halimbawa, may mga psychological approaches ngayon na ini-interpret nila, katulad ng binanggit ko na kanina, sinful behavior is interpreted as exclusively as the result of what? Maaring nagkaroon siya ng trauma nung bata pa siya. No? Maaring meron siyang masamang environment. O maaring merong mental conditioning sa utak niya, kaya niya ginagawa yon, di ba? O, halimbawa, katulad sa Islam, o kaya maaring sa communist ideology, na para magkaroon tayo ng isang classless society, kinakailangan alisin mo yung mga problema para hindi magkaroon ng para matupad mo yung isang society na classless. No? Anong paraan? Alisin mo yung mga taong mga sa tingin mo hadlang doon. O alisin mo yung kapitalista. No? At yung kapitalista na aalisin mo, maaaring kasama na sa aalisin mo ron, mga tao, patayin mo. No? Naintindihan nyo? Alam mo, panahon doon sa Cambodia, yung si Pol Pot, di ba? Anong ginawa ni Pol Pot nung kanyang kapanahonan? Lahat ng mga edukadong tao, lahat ng matatalino, pinapatay niya. No? Sapagkat sa tingin niya, sila ang mga magiging hadlang sa magandang adhikain niya para sa kanyang bayan. So, yan ang nangyayari. O sa secular perspective, yung ignorance or lack of education, ang ibig sabihin ng kulang ka kasi sa edukasyon, kulang ka sa kaalaman. Kaya siguro nagagawa mo ang kasalanan. Inaalis yung pagiging obligasyon, yung responsibility. Nagkakaroon ng tinatawag na depersonalization.
No? So, sin is not a created entity. It is an activity of a person. Okay? Another thing, ay, pakipagalaw nga, Nicole. Yan. Sin is the opposite wrong of what God rightly designed. Ulitin ko lang nire-reject natin yung idea sa philosophy ng dualism. Yung dualism, nagtuturo that in every good, there must be evil. Di ba yan ang dualism? In every good, there must be evil. Para bang yung concept ng mga Chinese, no, na sabi nila, yung Chinese philosopher, in every yin, there is yang. Y-I-N, yin and yang. Yung yin-yang, kung tawag, yung yin-yang, yung parang halimbawa, parang isang bilog, yung kalahati nun shaded, yung kalahati shiny, no? Sabihin, malinaw yun, no? Para mabuo daw yung bilog, kailangan may yin, mayroong yang. So, yan ay hindi natin tinatanggap. We believe that good can exist independently without evil. Ulitin ko, naniniwala tayo na ang kabutihan ay iiral kahit walang masama. No? Kasi minsan sinasabi na, mabuti. Mas magandang may masama para makita kung ano yung mabuti. Kasi hindi mo daw maiintindihan kung ano ang kasamaan, ang kabutihan kung walang kasamaan. Hindi totoo yan. No? Hindi totoo yan, mga kapatid. Good can exist without evil because good can exist independently. Good can exist in and of itself without the presence of evil. Kung walang kasamaan, di ba? Good can still exist. Sabi ng isang theologian, again, si Cornelius Plantinga, sa kanyang librong The Breviary of Sin, nothing about sin is its own. All its power, persistence, and plausibility are stolen good. Sin is not actually an entity but spoiler of entities. Good is original, independent, and constructive. Evil is derivative, dependent, and destructive. To be successful, evil needs what it hijacks from goodness. To be successful, evil needs what it hijacks from goodness. The point of Cornelius Plantinga is that kaya yung evil daw is anong tawag dyan? It is a spoiler. A spoiler of the entity. No? It is dependent on something. Now, walang evil kung walang gagawa ng evil. Naintindihan nyo? Walang evil kung walang gagawa ng evil. So, evil exists because someone is doing evil. Another thing, sin is ultimately against God. So, it has to do with the mark that we miss. A boundary that we trespass, a law that we transgress, a rule that we violated. That is sin. It is ultimately against God. Psalms 51 verse 4, against you, you only have I sinned. Sabi ni David. So, bagamat ang kasalanan na nagawa ni David, no? Ay nagawa niya laban kay Batseba, laban sa asawa ni Batseba na si Uriah, no? At laban sa iba pang mga asawa niya. Pero sabi ni David, inamin niya nung kinumpronta siya ng propetang si Nathan, and later on sinabi niya sa Psalms 51 verse 4, only you have I sinned. Only you, against you have I sinned. So, ibig sabihin, ano man ang kasalanan ginawa natin sa kapwa-tao natin, kasalanan sa asawa natin, kasalanan sa anak natin, kasalanan sa magulang natin, kasalanan sa kaibigan natin, sa kapatiran natin, sa church, kasalanan sa Diyos. Ultimately, we are doing against God. No? And then, sin
always involves guilt. Guilt. Guilt is not about self-consciousness. Guilt has something to do with our status before a just God. So, maaring, sabi ko nga kanina, maaring hindi ka conscious doon sa ginagawa mo, nakasalanan pala. No? Hindi mo alam na mali pala yon. Marami naman ganun, di ba? Marami tayong mga practices dati na tingin natin tama, pero later on, nakita na, mali pala yon. No? Pero, yung pagiging guilty natin sa harapan ng Diyos, ay hindi nakadepende kung alam mo yung kasalanan mo. Na ito pala ay kasalanan o hindi. No? So yung guilt, so lahat ng tao, kita mo yung mga bata, nasa ilalim na sila ng pagiging may sala sa harapan ng Diyos. Hindi pa nila naiintindihan ng gusto kung ano yung kasalanan. Di ba? Mga bata, maraming ginagawang mali, di ba? Kung mapapansin niyo, yung mga maliliit na bata, kung sinasaway mo, lalong di ba? Lalong nag-iinit doon sa ginagawa niyang mali, no? No? Huwag kang mag-iingay. Umupo ka, tatayo. Tayo na tayo, upo lang siya. Hindi niya pa naiintindihan yun, pero guilty na siya. Ang point doon, pag sinabing guilt, hindi ito, walang kinalaman to sa consciousness mo. May kinalaman ito sa pamantayan ng Diyos na nilabag mo. So, kapag ang isang tao, pinronounce siya ng guilty ng court of law, it is immaterial if we feel guilty or not. Tama ba? Pagka sinabi ng judge, guilty, wala nang immaterial na kung ano yung nararamdaman niya. No? Napanood ko yung testimony ni Dolphy Jr. na kung natatandaan ninyo na si Dolphy Jr. siya ay nakulong, no? Dahil sa arson. No, sa arson. Ang totoo, may ilang chance, siguro mga 3 beses nagkasama kami ni Dolphy Jr. dahil kay Kuya Pompey nung araw na na hospital yan diyan sa diyan sa Evangelista. Sabi ni Kuya Pompey, "Pastor, punta tayo doon, pag-pray natin si So doon siya unang na-meet. Namatay yung nanay nila, anong pangalan, John? Cha Grace, no? Si Cha Grace, no? Andun, ako rin ang nag-preach. So, magkasama kami sa sasakyan, ako nagda-drive, no? Kikwentuhan kami. Nabanggit niya doon sa kanyang testimony, na nabanggit niya rin sa akin dati, na hindi totoo. Na ginawa niya yung kasalanan na yun. Sabi niya, Pastor, hindi talaga totoo yun. Ang totoo, nung sinasabi na sinunog namin yung bahay na yun, nasandoon kami sa bahay ng tatay ko. Nagsi-celebrate daw sila ng birthday, parang birthday nung kanyang pamangkin. So, pero alam mo, whether, ano pa yung sasabihin ko, kasi pagdating daw doon sa harapan ng, sabihin daw ng judge sa guilty, minumura daw niya yung judge No, talagang minumura. At ang plano pa naman, hindi pa naman talaga siya dapat dalhin sa Muntinlupa. Parang ikukulong pa siya somewhere dito dahil daw pagmumura niya, sabi ng judge, diretso mo na yun sa Muntinlupa. Yun, dumiretso siguro. So, kasi the point is, whether you believe what the judge says or what you feel at that point in time, when the court of law says guilty, anything that you think of, is immaterial. No? I-apila mo man yan, pwede naman, pero immaterial na yun. Nung oras na yun, guilty ka na. No, nagkakamali yung judge. Tama ba? Nagkakamali sa kanilang mga desisyon. Pero ang Diyos, hindi siya nagkakamali. Ang Diyos natin, na siyang hukom, lahat ng kanyang sinabi ay laging tama. Human court of law may err, but never will it happen to God's court of law. Sin is blameworthy. Sin is culpable. It is not only ill-deserving, but liable to punishment. There is nothing virtuous or good about any sin that anyone ever did, at any time, anywhere, in any condition or state. At bilang Kristiyano, ang ating mga kasalanan ay hindi binaliwala ng Diyos. Bakit tayo ay napatawad? Dahil pinarusahan ang kanyang anak para sa atin. Di ba nakita niyo yun? Hindi sinabi ng Panginoon na okay, total naman
mukhang magiging kapaki-pakinabang ka sa aking kaharian. At dahil ikaw ay humingi ng tawad, kaya pinatawad na kita, hindi. Kung walang namatay para sa atin, lahat ng gagawin natin na paghingi ng tawad ay walang kabuluhan. At hindi tayo tatanggapin ng Panginoon. Kaya napakalaking utang na loob natin sa ating Panginoon. Kaya nga dahil si Jesus Christ ay nagbigay ng kanyang buhay sa atin. Our liability to punishment has been removed fully because of Christ. The demand of justice has been fully satisfied by the death of Christ. Yet our sin is still shameful, ill-deserving. And thus, we dare not glibly talk about our sin na maganda. No? Kaya, ang kasalanan ay kasalanan. No? Ang kasalanan ay hindi binibigyan ng kulay na maganda. Ang kasalanan ay kasalanan. Ito'y marumi, ito ay pangit, ito ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pero itong kagandahan, nabanggit kanina ni Cornelius Platinga. Kung nakikita natin, ang ugat ng problema ay kasalanan, makikita natin na may solusyon. Pero kung ang pakitingin natin ba, ang problema ay edukasyon, kaya may ganitong sitwasyon. Ang problema ay kahirapan. Ang problema, psychological sa utak ng tao. Ang problema, environment. Walang pag-asa sa mundong ito. Kasi hindi na maaayos yan. Kung ang problema, nagkaroon ka ng trauma nung bata ka pa. Kaya ganyan ang behavior mo. Ay, paano? Hindi na natin maaayos yung buhay mo nung bata pa. Hindi na natin mababalikan. Pero kung nakita mo na ang talagang problema, kaya ka ganyan mag-isip, ganyan ka kumilos, ganyan ka magsalita, ganyan ang ginagawa mo, ay dahil ang ugat niya na yung pagiging makasalanan mo, merong sagot ang Panginoon diyan. Ang sagot ay walang iba kundi ang tagapagligtas. Okay? Now,